Binigay ko ang buong buhay ko sa pagsisilbi, ngunit hindi pa rin ito naging sapat hanggang sa Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. nagkakilala si Annie at Robert sa isang event. Sa haba ng kwentuhan nila, nagpalitan sila ng numero. Dito nag-umpisa ang kanilang pag-iibigan. At mabilis nahulog ang mga loob nila sa isa't isa. Dahil sa katangian ni Annie, nahulog ng tuluyan itong si Robert. Sa tuwing nagkikita sila, laging sinasabi ni Robert, "Napakaganda mo talaga at napakabait pa." Ito naman ang laging tugon ni Annie, "Ikaw talaga, ikaw din naman. Mabait na, gwapo pa, hindi lang yon. Lagi ako ang inuuna mo sa lahat. Siyempre naman, ikaw ang babaeng mahal ko at mamahalin habang buhay." Nagpakasal si Annie at Robert at nagkasunod-sunod ang anak nila. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Dahil sa sunod-sunod ang kanilang anak, napabayaan na ni Annie ang sarili nito. Dahil sa pag-aasikaso sa kanyang asawa at mga anak, umikot ang buhay ni Annie sa loob ng bahay, na kahit magsuklay minsan hindi na mauna. Kahit pa ang pananamit nito, ay parang kasambahay ang datingan. Isang araw may mga bisita ni Robert, mga kasamahan niya sa trabaho, may meeting abanse kasi sila, at sa bahay ni Robert ginanap. Pinagluto ni Annie ang mga kasamahan ng asawa nito para sa dinner. Nang makita ng mga friends niya si Annie, napagkamalan itong katulong niya. "Yaya, pwede mo ba akong ikuha ng kape?" Yung mainit na mainit wika ng isang lalaking kawork ni Robert. At sumunod na rin nagsalita ang iba pa para humingi ng kape. Dahil sa stressful ng grupo sa kanilang meeting, lahat ay gustong magkape. Kahit narinig ni Robert na inuutusan ng mga kaworkmate niya ang kanyang asawa, hindi ito umimik dahil sa itsura ni Annie. Hindi rin nagawang ipakilala ito sa mga kasama niya. Tumungo lang si Annie at ginawaan sila ng kape. Habang lumilipas ang araw, napapansin ni Annie na parang wala nang gana ang asawa nito. Laging abala sa cellphone at nakikita pa niya kung gaano kasaya si Robert sa mga kachat nito. Isang araw, nahuli ng tuluyan ni Annie si Robert, may kasamang iba sa isang kanto, kung saan doon bumaba ang babae. Nakita niya ang pagka-sweet nila. Maganda ang babae at mukhang may pinag-aralan. Walang ginawa si Annie kundi umiyak lamang at umuwi na sa bahay nila. Palagi niyang iniisip, gusto niya ng buong pamilya, para sa kanyang mga anak, kaya nagtiis siya ng nagtiis. Sa ilang taon nilang pagsasama, hanggang sa isang araw, umuwi si Robert na may kasamang babae. Formal ang damit, mukhang mayaman. "Annie, ihanda mo na ang dinner. At dito kakain si Amy, ang kasamahan ko sa work." Dahil sa itsura ni Annie, na parang wala pang suklay at hindi pa naliligo, mula paagang ulo ang tingin sa kanya ni Amy. Nang matapos ng ihanda ni Annie ang hapunan, sinabi ni Robert na sa kusina kumain si Annie at huwag sumabay sa kanila dahil mabaho daw ito. Pagpunta ni Annie ng kusina, umiiyak na lang ito. Hindi na niya namalayan na sumasama na ang luha niya sa mga hinuhugasan niya at habang nasa malayo siya, nakatingin ito sa kanila. Parang hindi niya na kayang makita ang sarili sa ganong sitwasyon. Maya-maya pa, pumunta si Amy sa kusina. Pinapalabhan niya ang kanyang blosser dahil natapunan ng anak ni Annie ng sus. Ngunit sinabi nito na, "Hindi ako labandera at lalong hindi ako katulong sa bahay na ito." Sigaw na wika ni Annie kay Amy. Nagulat si Robert at nagsalita ito. "Para lalabhan mo lang, ano kinagagalit mo? Isang damit lang yan, kaya unahin mo yan." Dahil kailangan niya yan, tumulong muli ang mga luha ni Annie. At muli itong nagsalita, "Tama na Robert, hindi ko na ito kaya. Ginagawa ako ang lahat dahil mahal kita, dahil ayokong mawala ang buong pamilyang pinangarap ko. Pero sa ginagawa mo sa akin, aalis na kami ng mga anak ko dito at bahala ka na sa buhay mo. Kahit ilang babae pa ang itira mo sa bahay na ito." Umiiyak at galit na wika ni Annie. Binalot niya ang mga ilang damit nila ng kanyang mga anak at umalis ng bahay. Habang papalabas ng bakuran, ay hindi na niyang nagawang lumingon pa. Pakiramdam niya na wala ang tinik sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, naging malaya siya sa pagkakakulong. Hindi muna niya alam kung paano magsisimula. Basta ang alam lang niya ay masaya siyang nakalaya sa pagkakagapos. At kailangan harapin ng malaya ang bawat umaga, nakasama ang kanyang mga anak. Sa kwentong ito, anong aral ang iyon nakuha? Kung meron man, paki-comment naman para mabasa naman ng marami. Salamat.